Hello, what's up mga sangkay? So pag-usapan po natin itong malaking problema ngayon doon sa China na tila binagsakan po sila ng mga malalaking dilubyo, no? Alamin po natin ang balita. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, sa lahat ng mga kababayan po natin. Okay, magandang pag-usapan po ito ngayon, itong malaking problema ngayon ng bansang China. Isa pong mayamang bansa, subalit mga sangkay, may malaking dagok ngayon, no? Na ang iniisip tuloy ng iba mga sangkay, parang pinaparusahan daw po yung China. I don't know kung ano mang ibig sabihin noon mga sangkay. Pero alam naman po natin na ang China po ay siyang nangunguna ngayon mga sangkay pagdating sa kaguluhan dito sa Asia. No? Tignan po natin, alamin po natin. But anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.24 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, i-subscribe muna. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, kagaya po ng nakikita nyo sa screen, sa taas ng video, i-check nyo po sa inyong mga cellphone, may makikita po kayong tatlong tuldok. Okay? Sa mga nanonood po ito sa Facebook. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok, then may lalabas po dyan mga sangkay na show more. Pindutin nyo rin po yung show more at ayun lamang mga sangkay. Ganun lamang po kasimple. I hope na nasundan po ng lahat. So very alarming itong nangyayari ngayon doon sa China. Ito guys. Ay nako, ito po mga sangkay. Ayan po, China. Winarningan daw po ng lalong matinding pagkakaroon ng mainit na panahon, mga sangkay. Ngayon nga po, mayroon pong malalaking sakuna na tumama sa China, kagaya po ng mga hindi matapos-tapos sa pagbaha. Pero yung halos kalahati naman po ng China, may heat wave. Pero, ngayon daw mga sangkay na mukhang papasok po sila sa season ng summer sa kanilang bansa. Ito na po yung warning, magkakaroon daw po ng mas mahabang panahon ng heat wave. China is facing hotter and longer heat waves and more frequent and unpredictable heavy rain as a result of climate change. Result of climate change. So, ito po ay totoong nangyayari mga sangkay, dulot po ng climate change, no? Hindi lang naman po talaga China ang nakakaranas nito, kundi iba pang mga bansa. At ngayon, mga sangkay, kahit ang Europe at bansang Amerika, nagaganap po itong matitinding mga pag-ulan, mga pagbaha na mga sangkay, nakakatakot na kung titingnan. Anyway, yung mga may hina po yung loob dyan na medyo kinakabahan sa mga ganitong klaseng topic, hanap po kayo ng ibang vlogger, manood po kayo doon ng mga nakakatawa, o doon kayo sa mga drama. Dito kasi mga sangkay, nagbabalita po tayo ng mga mahalagang impormasyon. So, wala akong pakialam kung anumang balita ito. Ang importante, mahatid po sa mga kababayan po natin ang impormasyong ito na ito po yung kaganapan sa ating planeta. Okay? The world's second biggest economy is bracing for another scorching summer. The Shanghai Met Bureau declared the city's first orange heatwave alert of 2024 as China's commercial hub experienced temperatures above 38 degrees Celsius. Okay, sobrang init na po niyan mga sangkay, above 38 degrees Celsius. Tourists in the city center could be seen shading themselves with parasols and cooling off next to a machine spray. Ayan, no? China warns prolonged heat wave may damage crops, pati po yung mga sakahan nila mga sangkay, madadali po talaga. Kahit naman po sa Pilipinas, di ba, from January to month of May this year, nakita po talaga natin na bilyon-bilyon po ang naging damage dahil po sa heat wave. At ang naapektuhan nito yung mga magsasaka. So, ito po ay nangyayari ngayon mga sangkay because of climate change, and again, ito po ay totoo. At hindi po ito haka-haka lamang o conspiracy theory. Mist. The Weather Department said that the heat wave is expected to continue to bake the eastern Chinese city throughout the weekend. Grabe oh. Tingnan nyo yung labas nila mga sangin. Nilagyan na po ng tubig na parang fountain para lamang po malamigan yung mga tao. Ayan oh. Dahil sa sobrang init po yan mga sangkay.
So tayo dito tapos na, no? At ang threat naman po sa atin, mga sangkay dito sa Pilipinas, itong La Nina. Kabaliktaran po ng El Nino, 'di ba? Ang El Nino maaraw, mayroong tawag dito, mayroong pong pagkatuyo ng kalupaan, mga patubigan. So dito mga sangkay iba. Nag-change. Sa Pilipinas, La Nina na. Meron na po tayong inaabangan mga sangkay na mga pag-ulan, 'di ba? Mga matitinding pagbaha na hindi pa po nangyayari, but we are praying na hindi na po mangyayari mga sangkay. Tama na yung kaunting ulan, no? Mabasa lamang po yung okay na. Huwag lang yung baha. Kasi pag baha, naku po, pag bagyo na ang pinag-usapan ng bagyo. Pilipinas po kalsada ng mga bagyo, 'di ba? So medyo nakakatakot kung iisipin. Last year there was a shift from La Nina to El Nino. Last year, meron pong shift from La Nina to El Nino. So nangyari din po sa kanila. So dito naman sa atin kabaliktaran, from El Nino to La Nina. Kaya ano to mga sangkay, mas lalo pong lalala. Every year lumalala pong sitwasyon ng ating planeta. The weather is going to be different from previous years. 'Di ba? Mas nagiging mas malala. And it does have more extreme weather now. More extreme. Mas delikado po ngayon mga sangkay. Ayon po dito. The temperature and climate change are different from what people used to imagine. Ayan ha. Naririnig nyo naman. Climate change. It really does surprise me every time I go out. Local media reported that the mercury will edge 1 to 2 degrees Celsius higher than normal in Zhejiang, Jiangxi, Hunan, Fujian, Guangdong, and Gansu province. Grabe, ang laki ng bansa ng China no? Yan yun to. Ito India to Itong katabi mga sangkay, yan po ay India. Ito, China. Japan. Pilipinas, ito. Saan yung Taiwan? Ang Taiwan nandito lang Ito ata yun. As well as the regions of Guangxi and Ningxia. The China Met Administration warned that maximum temperatures across the country could rise by 1.7 to 2.8 degrees Celsius within 30 years, with eastern China and northwestern region of Xinjiang set to suffer the most. Ang delikado pa nito mga sangkay, kapag may mga ganitong klaseng event, may heat wave, sobrang init ang panahon. Kapag nakapag-create po yan ng isang bagyo, delikado. Kita nyo mga sangkay yung Hurricane Beryl na umabot po na sobrang bilis sa Category 5. Dahil sa sobrang lakas. Ayon po sa mga expert when it comes to weather, dahil daw po yun sa climate change. Yung mainit na panahon mga sangkay dahil sa global warming, nagki-create po siya ng malaking bagyo na tumatama po sa isang lugar. Last year, average national temperatures hit a new high, leading to record levels of glacial retreat and melting permafrost in the northwest. China describes itself as one of the world's most climate vulnerable countries. Grabe. And it is coming under increasing pressure to adapt to rapidly changing weather patterns. Yan. Increasing, hindi talaga mga sangkay, no? Hindi siya bumababa yearly. Tumataas po yung init ng panahon. And sea levels that are rising faster than the global average. 'Di ba? Yung karagatan daw po, tumataas po yung tubig. Bakit? Natutunaw po yung glaciers. So isa ito sa problema ngayon mga sangkay na kailangan po natin maintindihan na ang ating planeta ay mayroong abnormal na nagaganap. Subalit yung world leaders tila baga bingi-bingihan lamang po mga sangkay, no? Torrential rains and floods are already battering the south, and temperatures have broken records in several parts of north and central China. Diba? Yung ibang part ng China mga sangkay binabaha. Sa kabilang banda, malala na pa ang init ng panahon, yung heat wave. Threatening crops and putting pressure on electricity grids. The Weather Bureau also said that 2 typhoons could make landfall in mainland China in July. The typhoons are expected to move in a westward or northwestward direction. Grabe. So, ayan, mga sangkay, ang nagaganap ngayon doon sa China, medyo nakakaawa din, no? Yung kalagayan ng kanilang bansa ngayon.
Pero ito yung realidad dahil po sa climate change. So ano po ang inyong opinion? I-comment niyo po sa ibaba. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Dyan Daily. Ayan po. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Nag-upload po ako dito ng mga vlog, no? Hanapin niyo sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.